And then, so hindi pa natigil. Doon sa Tamayong, sa barangay Tamayong sa Davao. Alala niyo? Pinukpok nila yung mga tao doon. Hinampas, pinukpok. Doon sa diversion road ng Davao City, tinir gas nila yung mga tao doon. Isang tao lang ang hinahanap mo ha, bakit mo pukpukin yung 30? Bakit mo i-tear gas yung 100? Paano nag-surrender yung tao? Di ba kinausap lang? Kinausap lang siya. Mag-surrender ka. And then he said, okay, I will surrender. So anong purpose na pukpukin yung tao na hindi naman niya alam na saan si Pastor Kibuloy, nandun lang siya, nagtatrabaho, dun siya nakatira. Anong purpose? Anong purpose na i-tear gas mo yung tao for expressing his desperation, his frustration, his anger? Para lang maghanap ng isang tao na in the end, paano nag-surrender? Kinausap. Nag-surrender siya. Kinausap siya. Walang napukpok, walang natirgas, walang nasaktan. And then, kailangan nyo talaga ganunin ang mga tao. And then I said, it's all over. So, umupo ako with the table ko sa DepEd at the time. And then sabi ko, sarili ko, okay, let's go to hell. Ang gusto ni Martin Romualdez, mag-president. Nakita ko yan sa kanyang mata. Alam niyo, may red flag na yan noon eh. Nung kampanya, may red flag na yan. But unfortunately, hindi ko naisip na ganun kalala yung insincerity. Nangangampanya kami. So pag nangampanya ka, meron talaga yan. Natural yan na magdala ng papel. Ganito. Pag ikaw politiko ka, alam mo na yan. May magdadala yan ng papel. Sometimes, ganito, naka-envelope. Sometimes, folded paper maliit. Iba-ibang ano. So, daming tao, may isang matandang babae. Dala siya. Tiningnan niya. Ayaw niya tanggapin. Ayaw niya kunin yung papel. So, ang ginawa ko, para that person will not feel bad, sabi ko, ako na lang. Ginawa ko. Mabilis lang kasi yun. Diba? Kasi, ano yan eh, motorcade. So, mabilis yan. Pag ganon, gumanon, ginanon, ako na lang. Tapos, tinanong ko, may number? Sabi niya, oh, meron. Pag politiko ka, alam mo na yan dapat, diba? So, doon sa truck, binasa ko. 1 page lang naman, binasa ko. Simple. Request of 5,000 pesos for livelihood. Tumingin siya sa akin. Sabi ko, ako nang bahala nito. Maliit lang na bagay ito. Ako na. Sabi niya, okay, sige. Yan lang. Alam mo yun? Maliit na bagay yan ba? Kunin mo. Sahin mo. May number dyan.
Tawagan mo, and then you say, okay, ano ang mga documents na kailangan namin? Okay, bigay mo. And then, okay, complete documents. Ayan, tapos, alam mo, for some people, wala lang yung 5,000. But for other people, 5,000 is everything. Alam mo, merong governor ngayon, hanapin niyo siya. Hindi siya nag-BBM. Kasi, at first ayaw niya sabihin. Kaya ayaw ko sabihin yung pangalan niya ha, kasi ayaw niya talaga ikwento. Pinilit-pilit namin siya, bakit ayaw mo mag-BBM? Bakit ayaw mo mag-BBM? Ayaw ko sabihin kung sino yung kasama ko, pero may kasama ako. And then, bakit ayaw mo mag-BBM? Sabi nung kasama ko, kausapin natin ito, iupo natin tong governor na ito. Sabi ko, okay, sige, bakit ayaw mo mag-BBM? Sabihin mo sa akin, bakit ayaw mo? Ganon din ang kwento ng governor. May ibang version lang, konti, hindi straightforward na ganon. Ang kwento ng governor, siya nakita ko with my own 2 eyes kasi ako yung nag-i-escort sa kanya. And for that reason, hindi ako mag-BBM. Okay, na sabi ko sa kanya, okay, di na magsara ka na lang. And sabi niya, sige, ikaw walang problema. Sorry. Nag-sorry ako sa mga members ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi I asked them to support President Marcos during the elections. And individually, kapag merong lumalapit, nagsasabi na, we are in this shit hole because of you, and sinasabi ko din, I'm sorry. I'm sorry, but sabi ko sa kanya, kung bigyan ako ng Diyos ng pagkakataon, yan lagi yung sagot ko. Kung bigyan ako ng Diyos ng pagkakataon, bawiin ko lahat yan. Hindi ko bawiin yung nangyari, bawiin ko yung dapat para sa bayan. Alam nyo, next week na lang yung kay Martin. Pero si Martin talaga is an embarrassment for the Philippines in the global stage. Kakahiya. Nag-campaign kayo ni PBBM together, ilang buwan din po yun, magkakasama kayo araw-araw, almost araw-araw, and then syempre naging member kayo ng cabinet. Bakit po hindi kayo naging magkaibigan despite yung matagal na rin na pagkakasama po ninyo? Ni President Marcos, hindi talaga kami magkaibigan. Nagkasama lang kami, unang-una dahil sa eleksyon, pangalawa dahil sa trabaho. Hindi kami magkaibigan yan. Isipin nyo ha, noon, nung tumatakbo pa, meron kaming group chat. Nandun siya. So yun lang yung some sort of communication namin dun sa loob ng group chat na yun. And hindi siya medyo nagsasalita dun, bihira. After nun, nawala na siya dun sa group chat. And then after that, wala akong number niya. I'm sure may number siya sa akin. Kasi syempre nandyan yan sa mga staff mo, sa aide mo, diba? Yung number ng Vice President. Pero wala kaming some sort of communication. Nothing at all. Except nung magkasama kami para mangampanya. Yan lang. Sa labas niyan, wala na. Nagkakausap lang kami
dahil sa trabaho. And hindi naman lahat ng katrabaho natin, kaibigan natin, di ba? Nandun lang tayo kasi meron tayong kailangan gawin para sa kumpanya, para sa organisasyon. In our case, nandun kami kasi may kailangan kaming gawin para gumanda, gumaling, maging sustainable yung Pilipinas. So, yun lang yun. Dati naiimbita ako sa kanilang bahay dyan sa Malacanang, Bahay Pangulo. Dati naiimbita ako sa Bahay Pangulo. Pero I was just tolerated. Kasi may gamit naman ako. Alam mo yun? I'm useful to them. So I was just tolerated. And alam ko naman yun. But wala naman problema sa akin yun. So as long as I can do my job sa DepEd, tsaka sa Office of the Vice President, mabigay ko lang yung promise ko, plataforma ko, promise ko sa bayan. Magawa ko lang yung kailangan gawin para sa education sector. Wala akong problema. You can tolerate me all you want. You can invite me sa mga gatherings nyo. Pero I knew I was tolerated. Because Lisa Marcos is another story. Unahin muna natin si Martin Romualdez. Anong purpose ni Inday Sara? Ang magagawa ko sa bayan, I will call bullshit as it comes. Yan ang magagawa ko para sa inyo. Kung bullshit siya, sasabihin ko sa inyo, bullshit talaga yan. And yes, as I said, huwag kayo mag-alala sa akin. Hindi ko kailangan ng pera. Kaya hindi ako madadala sa pera. Kasi ang pinakagusto ko sa buhay ko, hindi siya nabibili ng pera. So kahit man meron akong 500 billion sa likod ko, hindi pa rin mabibili yung gusto ko. So hindi ko siya kailangan. And hindi ako takot. That's why I said, you can drag me to hell all you want. Wala kang problema sa akin yan. Si Martin ba? Hindi po mabibili ng pera yung sinabi niyo po hindi mabibili ng pera yung gusto niyo. Ano yung gusto niyo? Ayaw ko sabihin, masyado ng personal yan, ma'am. Masakit na nga sa akin na kailangan ko magsalita kwento. Masakit na nga para sa akin na ikwento ko from 2016 to 2021, anong nangyari sa mga group chat na yan, yung mga papel na yan, masakit siya. I don't like talking about my life. Gusto niyo pag-usapan ng pagbabago campaign, tree planting namin? Ayaw niyo. I understand po ma'am yung 2022 to 2023. I mean, kasama kayo lagi ni Speaker Martin Romualdez sa mga events ni BBM. So, Yes. why, parang bakit, tapos yun na, before yung nangyari yung resignation sa lakas, after na resignation sa lakas, nakita ba kayo ni BBM na kanudling daw or holding hands kayo ni Martin during one of his foreign trips? So, why biglang nasuklihan kayo bigla kay Speaker? At the time, na-ambush niya ako ni Martin. Tingnan mo yung footage. Di ba nakaganyan yung kamay ko? Kasi hinihila ko yung kamay ko. Hindi ko naman siya mahila pag ninaganyan, di ba? Nilalagyan ko ng force kasi hinihila ko. Hinihila din niya. So, naisip ko, okay, fine. Huwag na natin bigyan ng sakit ng ulo ang presidente kasi ang dami niyang kailangan gawin para sa bayan. Apparently, wala. Pero at the time, huwag na natin, for me, sabi ko, okay, sige. Ayoko maging headache sa ibang tao. Ayoko maging pabigat sa ibang tao. Ayoko
na maabala ang ibang tao dahil sa akin. So at the time, although hinihila ko yung ah, half-hearted din yun na ginaganon niya. So okay, sige. May red flag din yan si Martin eh. Magkatabi kami niyan sa airplane nung kampanya. May sinabi ako sa kanya, may sagot siya sa akin. Pero yes, imagine niyo, meron tayong speaker na on record, on paper, in another country, na tumanggap ng suhol. Kaya, ay, yes, as I said, antayin natin yung next hearing ng House, Good Governance. Masyado pa kasing, masyadong maaga sagutin sila. Walang lumalabas eh. Gusto ko lumabas so that pwede akong magsalita. Wala. Kahapon, wala naman. Ang lawmakers were questioning about the Yes. Ang position ko dyan, sa DepEd, hindi na ako nakikipag-usap sa kanila doon. Sabi ko, okay nang bahala ko anong gusto niyong gawin dyan. Pero dito sa Office of the Vice President, sinasabihan ko yung mga tao na kapangalan, kung ano yung gusto mong gawin, yun ang susuportahan ko. Kung ayaw mo umattend, susuportahan kita. Kung gusto mo umattend, susuportahan kita. Hindi ko pipilitin kung ano yung dapat mong gawin. Mag-decide ka, and then kung ano yung path, if you decide on the path that you will take, I will support you on that. So, hindi pa kami nagkausap nung merong mga subpina, hindi pa kami nagkausap kung ano yung gusto nilang gagawin. Basta sinabihan ko sila, I will be with you every step of the way. Sinabihan ko din sila, kung ang decision mo ay magpa-detain, sinabihan ko din sila, sasamahan kita doon sa loob ng detention. Walang problema yan sa akin. Kasi hindi naman lahat ng mga tao kasi sanay sa pressure, sa stress. Hindi sila sanay sa mga ganyan na ilalagay ka sa national TV, papahiyain ka. Hindi lahat ng tao nakakapag-isip ka agad kung anong gagawin, kung anong sasabihin. So some of them really are saying na pa-detain na lang ako. And then sabi ko sa kanila na okay, walang problema yan. Samahan ko kayo sa detention. Sorry, on the issue of budget naman, since parang final na sa House part ng 733 million, what would that mean for the OVP satellite offices? Would that mean like total shutdown of the 10 OVP satellite offices? Inaantay namin yung GAA. So, pag nandyan na yung General Appropriations Act, alam na namin kung ano, ilan. And then meron na kaming mga options ngayon. Unfortunately, hindi namin siya ma-finalize kasi yung mga options namin kasi hindi namin talaga nakikita kung ano yung nasa batas. Hindi pa kasi batas yung GAB. So, antayin namin, pag nakita na namin kung ano yung numbers, then pipiliin na namin anong options para sa Office of the Vice President. But rest assured, patuloy yung trabaho ng Office of the Vice President para sa bayan. Kung ano man yung kaya namin base sa kung ano yung budget, ibibigay namin yan sa taong bayan. How can we explain lang po? Last question, Kahapon po please. sa Good Government Committee hearing, lawmakers were questioning po about the 16 million pesos po na dinasta ng OVP, particular confidential funds in 2022 po, na nagasta yung 11 days para daw po sa rental ng safe houses. One lawmaker even asked po na yung 5 million naman po na nagastos ng 2023 sa third quarter po ng OVP confidential funds, nagastos lang po sa loob lamang, sa loob ng 79 days. So parang nakakapagtaka rin daw po sila na bakit yung 16 million pesos nagastos po sa loob lamang ng 11 days. So, can you give us an explanation po kung paano po ba nagasta nga raw po
itong parte po ng confidential funds po. Okay, sige. Last question na yan, ha? Last question na yan. Last question. Okay. Unang-una, nag-explain kami lagi sa Commission on Audit kung paano ginastos yan. Lahat ng hiningi ng Commission on Audit, binigay namin. Meron kaming mga hindi nabigay, sinabihan kami ng Commission on Audit, kailangan namin yan. So, we fully cooperated and participated and submitted to the Commission on Audit with regard to the confidential funds. Alam niyo, hindi nakakapagtataka sa gobyerno ng gumastos ng millions araw-araw. Kami doon sa DepEd noon, pumipirma kami billions in one day para maglabas ng pera. So, hindi nakakapagtataka ang 5 million, 10 million in a day. Pirma lang yan. Tapos lalabas na yung pera. Ibabayad na yan kung saan yan ibabayad. And then, babalik na yung documents para sa ganyan. Ganun talaga ang gobyerno. Gumagastos siya everyday para sa mga projects niya. And sometimes, it's not millions, billions ang pinipirmahan ng mga opisina ng gobyerno para sa projects. Okay? Yes. Maraming salamat. Sabi ko po mas mahal pa po yung ginasta sa same houses po na yun. Parang luxury hotels, sa mga mamahaling condo po sa Metro Manila. Kasi ang ginagawa nila, nag-audit na sila. Kaya ako hindi sumasagot doon sa kanila kasi ang ginagawa nila, sila na yung nag-audit. Hindi naman yan tinanong ng Commission on Audit. Ang hiningi lang ng Commission on Audit, ano yung documents para sa mga expenditures. So, sinubmit namin yon. And in fact, nakikita nila yun kasi sinubina nila lahat ng documents. The thing with the hearing is kung makikita mo, kahapon, hindi ko napanood, kaya hindi ako ma-comment, pero nakita ko sa transcript na kahit anong sabihin ng tao na nakaupo doon, ng resource person, kukontrahin siya noong nagtatanong. Walang tamang sagot sila tatanggapin. Kahit yung COA na mismo ang nagsabi kung ano yung trabaho niya, hindi nila tinatanggap na sagot. Kasi bakit ba? Kasi nga, sa simula, sinabi ko, gusto nila mag-impeachment. Hindi nila magawa kasi wala silang kaso for impeachment. So, ang ginagawa nila dyan, nagpi-fishing sila na nagpi-fishing, gahanap sila ng hanap. Alam nyo, before ako umupo, alam ko, impeachable officer ako. So, binasa ko yan. Ano ang impeachment? What are impeachable offenses? Ano ang pwedeng gawin mo na ma-impeach ka? Binasa ko yan lahat. Si BBM, sabihin ko sa inyo, may listahan ako ng 5 bagay na impeachable offense niya. Pero sa tingin niyo, papasa dyan sa House? Of course, hindi. Diba? Yung envelope na yan, kaya ako sinasabi kanina, antayin natin yung next hearing. Kasi hindi pa siya enough eh. Ang gusto nila kasing palabasin sa mga tao, yung envelope na yan, galing sa, yung pera na yan, galing sa confidential funds. Yun yung gusto nilang i-portray sa public. Para yung perception ng tao, ay, hindi talaga ginamit para sa ano. Pero kasi, para sa akin, kulang pa siya. So, inaantay ko
yung next hearing. Pero ma'am, do you Bago ko bago ko pag-usapan yung envelope na yan kasi kasama yan dun sa triangle. Hindi ginamit ang confidential funds sa AFP. Hindi din siya ginamit sa YLS. Ginamit siya supporting information doon sa mga areas kung saan may nakuha na reports na at risk ang mga bata. Walang binigay na CF sa AFP. Walang binigay na CF sa YLS. Yung YLS lang ang tinanong. Sinabi namin, ito yung areas at risk. Sabi na yung AFP, okay, gawa namin ng paraan. Based on information we gathered doon sa baba. Antayin natin yung next hearing. Antayin natin kung ano yung sabihin doon. Tapos isa-isahin natin siya. Okay.